Nagkaroon kayo ng kasunduan na ikaw magpapagawa ng sirang sasakyan ni Jean Red para magamit ang panghatid at sundo sa ospital dahil may sakit ang magulang mo. Opo. Magkano utang niyo sa'yo? Sige nga. Ano po, nasa 200 po. 200,000? Sabi niya po maghuhulog po siya ng 10K. Ilang buwan na po yun, hindi siya nakuhulog. Ang sabi ko po sa kanya, total may pera naman kayo. Sana po bayaran na lang po niya ng buo kasi pampaopera po yun ng magulang ko. Maayos na kami nag-uusap. Sabi ko sa kanya nung nakaraang buwan na medyo madedelay lang ako ng hulog. Siguro ngayon, almost 30K na rin siguro. 30K. Ang laki nga, ano? Ang laki ng agwat. Binigyan kita ng pagkakataon marinig. Narinig ko sa'yo sa 200,000 na utang mo, 2,525 lang. Kawawa naman to, tinatabla mo. Kailangan ng kanyang magulang na magpagamot. Hindi, sir, binabayaran ko naman. Hindi ka nagbabayad. Ginugutom mo eh. Kapag may pang-abuso na, nangihimasok na ako. Sibitag ako eh. Lumapit po ako para po ireklamo po yung dati ko pong kasintahan. Nagkakilala po kami sa social media and then nandun po yung nagpakilala siya sa akin. Umpisa po yung relasyon namin na nagtiwala ako sa kanya. Kasi humara po siya sa magulang ko. Pumunta siya sa bahay, nagpakilala siya doon, hinarap din ako sa pamilya niya. Time po na for settle down po dapat, pero hindi po lahat nangyari yun. Lahat po is parang naging pangako niya lang sa akin. Then nagkaroon din po kami ng plano. Pinakausapan niya po ako na maglabas po ng pera para sa sasakyan niya. Then kapag nagawa daw po yun, is kasunduan namin is magagamit po namin yun as service para po sa magulang kung may sakit. Hindi ko na po nakita yung sasakyan na hawakan. Pati po siya, hindi ko na rin po nakita. Umalis na lang po siya bigla. Bali doon niya po talaga nakuha yung tiwala ko na talaga pong tiwala ako sa kanya kasi humarap po siya sa magulang ko. Nag-open din po kami sa amin, pati sa pamilya about po dun sa kasal. Pero wala po talaga nangyari sa lahat. Ang buong akala ko po is kilalang kilala ko na yung tao na to dahil sa mga pinapakita niya po sa akin na kabutihan, magandang intensyon, mga plano po na akala ko po talaga is okay and maganda yung mga para sa future namin, pero hindi po. Bali, hindi ko naman hinayaan na mangyari sa akin yun. Talagang nakuha niya yung tiwala ko. Nagtiwala ako sa kanya dahil sa mga pinapakita niya. Sir Ben, sana po matulungan niyo po ako na maibalik po sa akin yung pera na naibigay ko sa kanya, na kinuha niya po sa akin. Kasi pinaghirapan ko po yun ng ilang taon para po sana na magamit para sa magulang ko. Pero tinakbo niya lang po. Tandaan niyo po ang aking sasabihin, gaano man yung iyong pagputol o paghiwa, nipisan mo man at sobrang nipis, dalawang banda ang lalabas dyan. Kaya susumbong na ito, magbabalanse ho tayo, ano? At gusto rin natin marinig yung inaakusahan dahil hindi pa natin nakakausap. Yun yung sinasabing the due process, the right to be heard. Yung taong kinocomplain, dapat pasagutin natin. Makakasama natin ngayon si Janine. Nasa Cebu yung boyfriend mo. Opo. 5 months kayo nagkakilala. TikTok lang. Sa 5 buwan, nagkaroon kayo ng relasyon. Usap-usap kayo, magpapakasal kayo. Inasikaso na yung mga requirements ng mga papeles para sa inyong kasal. Tama? Yes po. Nagkaroon kayo ng kasunduan na ikaw magpapagawa ng sirang sasakyan ni Jean Red para magamit ang panghatid at sundo sa ospital dahil may sakit ang magulang mo. Opo. Tama. 127,000 pesos ang kabuang halaga ng pera na nakuha sa'yo. Mahigit po. Mahigit. And sinasabi mo rito, tinakbuhan ka at di nagpakita si Jean Red matapos ang magkagawa sa sasakyan. Opo. May mga resibo si Janine, mga naipadala at pinabayaran sa kanya ni Jean Red. Tama? Meron po. Ngayon, so, dito po sa linya ng telepono natin, si Jean Red Season. Okay, Jean Red, galing ng picture mo yan, para kang Koreano Okay, ang ganda ng picture mo rito. Kumusta ka na, Jean Red Season? Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Okay lang naman po. Nasa Cebu ka ngayon, tama? Yes po, sir. Ano bang nangyari sa inyo? Ba't nagkaganito? Ba't lumapit sa akin sa amin, itong si Janine? Okay naman po kami niyan, sir. Nagulat lang ako. Hindi ko alam ba't ganyan kasi maayos na kami nag-uusap. Sabi ko sa kanya nung nakaraang buwan na medyo madedelay lang ako ng hulog kasi nga medyo may problema dito sa partner ko kasi nga na-ectopic
pregnancy. Tapos Okay. May asawa ka o may partner ka? may live-in partner na po ako ngayon. So siguro po mga 1 year na rin po kaming hiwalay niya ni Rose siguro. 1 year na kayong hiwalay, Janine? Opo. Okay, sige. So, ngayon, okay, so anong gusto mong sabihin? Nagkahiwalay kayo na maayos? Wala po kaming problema na tanggap na po namin. So and then pares-parehas na po rin kaming may kanya-kanyang partner. Then So, sa makatuwid, nagkahiwalay kayo na maayos? opo, magkahiwalay naman kami po ng maayos. Tapos Hindi po kami nagkahiwalay ng maayos. Pero may partner ka na ngayon? Meron na po. Kasama mo? Hindi po. Gina, hindi naman pala kayo magkahiwalay na maayos. Ano ba to? actually wala namang problema yun eh. Tagal na nun. Bakit ngayon pa siya nagreklamo? Kasi ang pinapunto namin ngayon is yung utang na kailangan bayaran sa kanya. Okay, magkano ang utang mo sa kanya? Pasensya ka na, hindi naman ako kolektor, ano? Hindi ako nagtrabaho sa OLA, ano? Online lending apps. Sige, paano ba natin pag-ayusin kayong dalawa? Sige nga. Sa akin sir, walang problema. Hindi ko naman po siya tinatakbuhan. Nandito lang naman ako anytime. Mag-uhulog naman ako buwan-buwan sa abot na makakaya. Okay, sige. Magkano ang utang niyo sa'yo? Sige nga. Ano po, nasa 200 po. 200,000? Opo. Akala ko 100. 197 po, tapos 11,000 pa po. Okay, so 200. Talagang... Nasa ganun pong presyo. Okay, sige. Totoo ba to, Jean Red? May utang ka raw ata? Siguro po, totoo na lang kahit hindi ko rin po na-compute yung mga utang. Magkano lang nabayaran mo sa kanya, Jean Red? Siguro ngayon, nasa mga almost 30K na rin siguro. 30K. Ang laki nga, ano? Ang laki ng agwat. Ganito lang, kaya ka namin tinawagan kasi inarereklamo, pinatulfo ka sa bitag, ano? Ganito. Inaamin mo naman sa 200,000 na yan at 30,000 na nababayaran mo. So, itong sa 30,000, kayo ba nag-uusap pag nagpapadala ka sa kanya? Kasi parang hindi magandang hiwalayan ninyo rito. Nag-uusap po kami, sabi ko sa kanya, mag-chat lang po kami every 15 and 30 of the month pag maghuhulog na ako. Kasi every 25 po kasi ako naghuhulog sa kanya. 2.5. 2.5 every 15, then after Bakit naman 2.5? 200,000 ang usap mo. Baka pag nabayaran siya 2.5 na yan, baka gunaw ng mundo. Sabi ko naman sa kanya, sir, pag may sobra ako medyo malaki, maghulog naman ako ng malaki. Pero sa ngayon po, sir, yan muna kasi. Okay, nag-usap ba kayong dalawa kung paano niya babayaran, na kung baka naman naintindihan mo na baka kinakapos dahil may kinakasama siya, ectopic pregnancy, may problema rin kanyang partner. So, parang inaamin niya naman na hiwalay na kayo, pareho na kayo may boyfriend. Opo. Bali, ang nangyari po kasi, sir, nakita ko po kasi yung mga post niya, nagkakasino po siya. Nagbe-birthday po sa hotel. Nagpapakain po sila ng street children. Namamakyaw po siya ng paninda ng kaibigan niya. Tapos marami po siya ang kakapal po ng pera niya. Nagpapaayos po siya, nagpapaganda po ng sasakyan. Pero yung binabayad niyo po sa akin, abutin po ng sobrang ilang taon. Regarding po dyan, sir, kasi lahat po yan sa partner ko po yan, galing. Isa po yan. Dapat kung mahal ka ng partner mo, tapos tapusin na ng partner mo kasi malalagay ka sa kahiyan, ang partner mo na lang siguro tumulong para maayos na lang to. Kasi kung hindi, kaysa naman ang ibigay ka pala ng mga ayuda dyan, na may papakain ka sa street children. Ganito muna, bago ka, charity begins at home. Dati mong tahanan, si Janine. Ngayon, nasa bagong tahanan ka, parehong tahanan yan. Ay kinakalinga ka. Pero wag naman ganitong 2.5. Kasi kung kaya mo mamigay, magpapakain, nagkakasino ka, sinasabi na dyan, nagkakasino ka ba? Hindi ako nagkakasino, sir. Tumatambay lang ako doon, pambira. So, tumatambay ka sa kasino? Oo, sir. Kasi minsan tumatambay ka sa kasino, nakikitaya ka lang. Kinakainan po doon din. May kainan doon. Mabuti ka ba? Kasi kasino lang. Ako, Sus Maria Josep naman. Talaga magagalit sa'yo yung girlfriend mo kasi una, kinuna mo pang kasino. Alam mo naman kasino, natural. Sugal dyan Kaya ka pinatulfo kasi lumalabas, may pang-aabuso ka para kay Janine. Kung akong tatanungin ko, hindi ako dapat nakikialam. Pero kapag medyo may naabuso, may nalamangan at nagpatulfo, lalo-lalo na sa bitag, hindi ako chismoso, hindi ako marites, hindi ako showbiz. Nag-iimbestiga ako. Ayusin mo to nang hindi ka napapahiya. Binigyan kita ng pagkakataon marinig. Narinig ko sa'yo sa 200,000 na utang mo, 2.5 lang. Kawawa naman to, tinatabla mo. Kailangan ng kanyang magulang na magpagamot. Pinaayos mo sa sakyan. Dala-dala mo ba sa sakyan mo dyan sa Cebu?
Yes, sir. Dala ko, sir, pero... Well, ganito na lang. Okay. Pambihira ka naman, oh. Pinaayos mo, para kang nag-loan sa kanya. Wala ka bang ibang trabaho na parang medyo maayos na lang dito para maano mo? Sa ngayon kasi, sir, nag-stop na ako sa ganyan trabaho, sir, almost... Anong trabahong ganyan trabaho? Ano ka? Dancer po, sir. Dancer ka. Yes po, sir. Hindi man stable yung kita ko sa ganun, sir. Kaya sabi ko sa kanya... Ano bang paborito mong kanta? Careless Whisper? Hindi po, sir. Pwede bang ayusin nyo na to? Jim, do the best that you can. Huwag mong papabayaan to kasi alam mo naman babae pag nasasaktan, hindi ko alam kung anong meron kayo dyan, ba't kayo naghiwalay, hindi ko alam. So ngayon, para sa akin, ayusin mo nang hindi ka makaabot sa akin. Kasi Yes, sir. naturalmente, pag nakaabot ka sa akin, hindi naman ako pwede makikitawa lang, makikichismis na, dahil hindi naman ako marites. Sabi niya po maghuhulog po siya ng 10K. Ilang buwan na po yun, hindi siya nakuhulog. Ang sabi ko po sa kanya, total may pera naman kayo dahil pinagmamalaki po nila na mayaman sila. Sana po bayaran na lang po niya ng buo kasi pampaopera po yun ng magulang ko. Ay, sir, hindi man po pwedeng ganun, sir. Kasi may sasakyan po siya, ibenta mo na lang. Para Ganito na lang, balik mo. okay, sige, Jin. Tama naman itong si Janine. Pambihira ka naman. Hayahay ka diha. Doy, sige ka man sakay sa auto niya, pero ang kwarta labay-labay ka pa ng kwarta diha. Lagot man ko diha sa ginahimo ni mo. Bay, kasabot ka? Yes, sir, yes. Kasabot kan Bisaya, ayaw gat hambugero diha. Wala, sir. Patanaw ka sa TikTok nimo. Sige na lupad-lupad yung mga kwarta diha. Unsa man na? Ano pa po yan, sir? Pakita. Hindi, ayoko niya. Ito. May money machine ka pa. Ganito na lang. Nakikiusap siya kapag hindi mo nabayaran to. Total, may ano ko naman. Yung sasakyan mo na yan, sabi niya, sira daw nung ayaw. Ginastusan niya, tinustusan ka ng 125,000 hanggat umabot na ng malaki. Ba't hindi mo lang sa uli? Bakit kinakailangan manikluhod? Bakit kinakailangan lumuhod sa'yo at magmamakaawa tong babae? Hindi, sir, binabayaran ko naman. Hindi ka nagbabayad. Ginugutom mo eh. Ikaw, ibenta mo na lang sa sasakyan mo. Mag-tricycle ka na dyan. Habal-habal ka na lang para bayaran mo. Tapos na, sakit sa ulo. Hindi ka malalagay sa kahiyan. Kasi sa partingan, ikaw rin gumawa ng kahiyan para sa'yo. Ayaw ko na may nadidihado, iba't ibang mukha ng pang-aabuso. Hindi ko sinasabing manloloko ka, baka kasi naaabuso mong kabutihan ni Janine. Ang gusto lamang ni Janine na eto ngayon, kung sakaling tapos na kayo, wag na tayo pag-uusapan ng relasyon ninyo. Ibalik mo lang yung pera na pinaayos mo sa sasakyan ngayon. Ang sasakyan mo ganito ng itsura, dati pala karag-karag yan. Ilantik na sasakyan na yan. Kung hindi kay Janine, hindi mo papaayos ng ganyan, ibenta mo na lang yan. Ayun nga, sir. Ibenta mo na lang. Kung maaari, padala mo dito. I-auction ko yan para kay Janine. Di ba? Pag nabenta na, sa palagay mo kayo, pag nakuha mo yung sasakyan na yan, okay na kayo? Quits na kayo? Kanya-kanya po talaga kami. Gusto ko na po talagang maging maayos. Hindi. Gusto mo bang sasakyan na yan? Lipat mo lang sa'yo. Opo. O di, bigay mo lang sa kanya. So, kaya mo bang ibigay na lang sasakyan mo para quits na kayo? Ay, hindi po, sir. Alam naman niya may sentimental value. Sandali. Sentimental value. Nagkaroon ka ng sentimental value kasi napaayos niya. Pera niya eh. Wow. Ang sasakyan mo halos, kwento mo nga, anong sasakyan ito? Bulok? Ford Hindi na po. tumakbo. Tapos? Ayan po. Ford Fiesta po. Fiesta. Ford Focus. Ford, tapos na napaayos mo, gumanda na. Opo. Tapos ngayon, may sentimental value sa kanya. Ngayon, ano na ngayon? Ibig sabihin na hindi ka babayaran. Mag-antay ka na lang, 2,525. Okay Yan ba po sa'yo? lagi niyan hindi po. Yan po lagi niyan sinasabi na magantay ka kung kailan kita babayaran. Pasalamat ka nga, nagbabayad ako sa'yo. Oy, ganito na lang. Jenred, ayusin mo to. You understand me? Yes, sir. Mag-usap na lang po. No. Ayusin mo to. Okay? Ayun, sir. Inuulit ko, ayusin mo to. Hindi ako nakikialam sa ganitong reklamo. Kaya lang meron ako nakikitang pang-aabuso na rito. Kapag may pang-aabuso na, nanghihimasok na ako. Wala na akong pakialam sa mga kung ano man ang buhay ninyo dyan. Hindi yan ang pakialam ko. Ayusin mo to. Ayoko nang bumalik to sa akin. Okay po, sir. Alright? Matinong kausap ako. Yes po. Tandaan mo ako, baka over the weekend, babalik ako ng Cebu. Ay, ibang usapan na yan, okay? So, ayusin mo to, okay? Pagbibigyan ko kayong dalawa na mag-uusap kayo na maayos, ha? Okay ba sa'yo? Opo. At bibigyan muna natin siya. Nang himasok na ako eh. Opo. Alright? So, ganito na lang. Okay? Ilalarga na kita. Total, kakausapin mo na siya o mag-uusap na kayo, ha? Opo. Alright? Huwag muna ako manghimasok.
Tingnan natin, baka sakaling mahilot to. Okay? Opo. Sige. Kung ano man ang pag-usapan ninyo, labas muna ako. Opo. Okay, Jinwed, okay na ba sa'yo? Okay lang, sir. Okay po. Okay, sige. Larga muna ako. Opo. Pumasok na ako. Hindi ko gusto yung estilo niya. Para kang pinaluluhod. Para kang nagmamakaawa. Relax ka lang. Opo. Nasa panig mo ako ha? Opo. Okay? O, sige. Ito po ang isang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong, may tatak. Tatak Tulfo. Hashtag ipabitag mo.